So this is some sort of treasury certificate. It's a slightly fuzzy. Don't anymore, because this is dangerous already. No more. Look. If only I had a photographic memory, I could tell you what it was. Yeah, but it's no. all right. We can't show you. But it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for $987 billion. 908. Can we show the camera? No, please. Sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Unang pumutok ang alamat ng Yamashita Gold. Ngayon naman, maugong ang alamat ng Taliano Gold. Sa parehong kwento, nakadikit ang pangalang Marcos. Dito umano nagmula ang yaman ng mga Marcos. Lumutang kailan lang ang isang lumang interview kung saan sinabi ni Marcos Jr., quote, "Only I know where the gold is." Marcos Gold. Ito ang napakatagal ng usapin. Kung ito ba ay totoo o ito ba ay isang alamat lamang, ngunit marami ang nagpapakita ng mga ebidensya raw na ito ay totoo. Habang sa kabilang banda, marami rin ang mga tao na pinapabatid na ito raw ay hindi totoo. Pero kung sakali lang na totoo ang tone-tonelada na Marcos Gold, ayon na rin kay First Lady Imelda Marcos sa kanyang interview sa isang foreign news at maging kay Mel Chanco, at pinabanggit na ang huling testamento raw ng dating na mayapang Ferdinand Marcos Sr. ay ipamahagi ang wealth for humanity para sa bawat Pilipino. Ano ang mangyayari kung sakaling ang bawat Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilo ng Marcos Gold? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isipin mo na pagising mo sa isang umaga, bawat isa sa 110 milyong Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilong gold bar mula sa mga yaman ng Marcos. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na magkakaroon ng malawak na epekto sa Pilipinas. Muling huhubugin ang ekonomiya, lipunan at ang katayuan nito sa buong mundo. Alamin natin ang senaryong ito at ang posibleng epekto nito sa isang kapanapanabik at nakakaibang kwento. Unang-una, isipin ang laki ng yaman na ito. Ang 1 kilo ng ginto ay nagkakahalaga ng kumulang $60,000. I-multiply ito sa 110 milyong tao at makakakuha tayo ng 6.6 trilyon na papasok sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang biglaang kayamanang ito ay mag-aangat agad sa Pilipinas bilang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang pagpasok ng ganito kalaking kayamanan ay magdudulot ng walang kapantay na ekonomikong pagsibol. Sa bagong yaman, ang mga Pilipino
ay makakapag-invest sa negosyo, edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ganito ang maaring mangyari. Una, pagsulong ng negosyo. Maraming Pilipino ang magnenegosyo, magdudulot ito ng pag-usbong ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs. Ito ay magbibigay ng trabaho at magpapasigla sa ekonomiya. Pangalawa, revolusyon sa edukasyon. Ang mga pamilya ay mag-i-invest sa edukasyon na magreresulta sa mga edukado at may kakayang workforce. Makakaakit ito ng dayuhang pamumuhunan at magpapalago ng teknolohikal na innovation. Ilalagay ang Pilipinas sa unahan ng teknolohikal na pag-unlad. Pangatlo, pag-unlad ng infrastruktura. Maaring gamitin ng gobyerno ang bagong yaman para mag-invest sa malalaking proyektong pang-infrastruktura na magmo-modernize sa transportasyon, komunikasyon at sistema ng enerhiya. Ito ay magpapahusay sa koneksyon at kausayan, magpapataas sa kabuuang produktibidad. Panglima, pag-angat ng kalusugan. Sa mas magandang akses sa pondo ng kalusugan, mag-i-improve ang mga pasilidad medikal, magpapahaba ng buhay at magbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa lahat ng Pilipino. Bukod sa ekonomikong epekto, ang gintong regalo na ito ay magkakaroon ng malalim na sosyal na implikasyon. Una, pagtanggal ng kahirapan. Ang distribusyon ng ginto ay magpabawas ng antas ng kahirapan. Ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang dating katayuan sa ekonomiya, ay magkakaroon ng pagkakataong mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Pangalawa, ang pantay na distribusyon ng yaman ay magtataguyod ng sosyal na pagkapantay-pantay. Ang mga marginalized na komunidad ay magkakaroon ng mas malakas na boses at mas maraming pagkakataon. Magdudulot ito ng mas inklusibong lipunan. Pangatlo, kultural na pagsibol. Sa pagbawas ng mga pinansyal na alalahanin, ang mga Pilipino ay makakapag-invest ng higit pa sa sining, kultura at pamana. Magdudulot ito ng muling pagsibol ng mga tradisyonal na sining, musika at panitikan. Ang kultural na boom na ito ay magpapalakas ng pambansang pagmamalaki at pagkakakilanlan. Pandaigdigang epekto. Ang mga epekto ng distribusyon ng ginto na ito ay lalampas sa mga hangganan ng Pilipinas. Una, panimulan ng pamumuhunan. Sa pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas, makakaakit ito ng mga global na mamumuhunan na naghahanap ng mga pamilihang dynamic at lumalago. Ang pagpasok ng dayuhang kapital ay lalo pang magpapasigla sa ating ekonomiya. Pangalawa, pinuno sa rehiyon. Ang Pilipinas ay magiging leader sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. May malaking ekonomiko at politikal na impluensya. Ang bagong katayuang ito ay magpapahusay sa mga ugnayang diplomatiko at katatagan ng rehiyon. Pangatlo, boom sa turismo. Ang buong mundo ay magtataka sa gintong Pilipinas na magdudulot ng pagdagsa ng mga turista. Ang mayamang kultura ng bansa, magagandang tanawin at bagong kasaganaan ay mag-aakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit may mga hamon at pagsasaalang-alang. Bagaman ang mga senaryong ito ay nagpapakita ng maliwanag na hinaharap, mahalaga ring makita natin ang posibleng hamon. Una, panganib ng inflation. Ang biglaang pagpasok ng yaman ay maaaring magdulot ng inflation kung hindi maayos na mapapangasiwaan. Kailangan ng gobyerno na magpatupad ng mga patakaran para patatagin ang ekonomiya at kontrolin ang presyo. Pangalawa, mga alalahanin sa seguridad. Sa dami ng ginto sa sirkulasyon, ang pagtiyak sa seguridad ng mga mamamayan at kanilang mga ari-arian ay magiging mahalaga. Ang pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas at mga legal na balangkas ay magiging susi. Pangatlo, sustainable na pag-unlad. Ang gobyerno at pribadong sektor ay kailangan magtuon sa sustainable na pag-unlad upang matiyak ang gintong boom ay hahantong sa pangmatagalang kasaganaan at hindi lamang panandali ang saya. Ngunit ito lamang ay isang kuro-kuro kung sakali na tayo ay makakatanggap bawat isa ng 1 kilong ginto mula sa Marcos Wealth. Ngunit may isang pangako na talagang matutupad. John 14 verse 1-3. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, huwag mabagabag ang inyong mga puso
Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo na ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang gintong senaryo na ito sa Pilipinas ay maaaring makita bilang isang refleksyon ng mas dakilang pangako mula sa Diyos, kung paanong ang ginto ay magdudulot ng panahon ng walang katulad na kasaganaan at pagbabago. Ang Diyos ay naghahanda ng mas mahalaga para sa bawat isa sa atin. Isang gintong mansyon sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang pangakong ito ng walang hanggang buhay at hindi masukat na mga pagpapala ay magagamit sa lahat ng tumatanggap kay Jesus sa kanilang buhay. At ito ang pinakadakilang regalong ginto. Ang mga gold bars ay maaaring magdala ng pansamantalang yaman at kaligayahan. Ngunit ang mansyon na inihanda ng ating Panginoong Diyos sa atin ay nag-aalok ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoon Jesus, matatanggap natin ang pinakadakilang regalong ginto. Isang lugar sa kaharian ng Diyos kung saan wala ng sakit, pagdurusa o kakulangan. Hindi tulad ng ginto sa mundo na maaaring magdulot ng inflation. Ang mga alalahanin sa seguridad, ang mga kayamanan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos ay hindi masisira at walang hanggan. Nagbibigay ito ng tunay na kasiyahan at kaganapan, lampas sa material na yaman ng mundong ito. Habang humahanga tayo sa potensyal na pagbabago na maaaring idulot ng ginto sa Pilipinas, alalahanin natin ang mas dakilang pagbabago na maaaring idulot kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Sa pamagitan niya, masisiguro natin ang ating lugar sa mga gintong mansyon sa langit. Mararanasan ang pinakadakilang kasaganaan at kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa konklusyon, kung bawat Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilong ginto mula sa mga yaman ng Marcos, ito ay magiging isang napakalaking pangyayari na maaaring magpabago sa Pilipinas tungo sa bagong panahon ng kasaganaan at impluensya. Bagaman may mga hamon, ang mga pagkakataon para sa ekonomiko, sosyal at kultural na pag-unlad ay napakalaki. Gayunpaman, habang nagmumuni-muni tayo sa gintong bisyon na ito, alalahanin natin ang mas dakilang pangako na matatagpuan sa John 14 verse 1-3 na ang Diyos ay naghanda ng gintong mansyon para sa bawat isa sa atin, nag-aalok ng walang hanggang buhay at tunay na kasaganaan. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo sa ating buhay ang susi upang mabuksan ang pinakadakilang kayamanang ito. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Kristo sa buhay natin ngayon? Tayo'y manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na napapasalamat sa inyo dahil nakita po namin ang kahalagahan ng aming pong pagtanggap sa aming Panginoong Kristo. Bagaman Panginoon, ipinangako niyo po sa amin ang mga mansyon na ginto at buhay na walang hanggan. Batid po namin Panginoon ang sobrang pasasalamat nang inialay po ng aming Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa amin. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa na inyo pong ibinigay ang inyo pong anak na siyang mabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo hindi dahil sa mga ginto na mansyon sa langit, kundi dahil sa inyo pong walang humpay na pag-ibig sa amin, na alam po namin na ang tunay na ginto ay walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at tulungan na manatiling tapat mula ngayon at magpakailanman. Bitbit po namin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kasama po ng aming Panginoong Kristo at kasama po ng aming mga pamilya at kasama po namin kayo sa walang hanggang kasiyahan na punong-puno ng pagpapala. Salamat o aming Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.